muna natin yung salitang Kristiyano. May nag-oras, no? May nag-oras, okay. I-define po muna natin yung ibig sabihin ng salitang Kristiyano. Dito po sa Gawa 11:26, ganito po ang ating mababasa. At ng kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia. Isang taon silang nanatili roon, nakasama-sama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang pinawag ng Kristiyano ang mga tagasunod ni Kristo. Dito po sa talatang ito, maliwanag po ang pagkaka-define po ng salitang Kristiyano. Ang mga Kristiyano po ay mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. So pag sinabi natin tagasunod ni Kristo, natural, magpapasakot sila sa Diyos, sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po ba ang tamang pagpapasakop sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo? Dito po sa ikalawang Juan 1:9, ganito po ang ating mababasa. Ang hindi sumusunod sa katuruan ni Kristo, kundi nagdaragdag pa dito, ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Ang sino mang nananatili sa katuruan ni Kristo ay nagpapasakop sa Ama at sa Anak. Dito po dinistingue po kung paano ba ang pagpapasakop sa Diyos. Alin po yun? Yung pananatili sa katuruan ni Kristo. Kaya kung babasahin po natin, dito po sa ikalawang Korinto, 11:4, ganito po ang ating mababasa. For if someone comes to you and preaches a Jesus other than the Jesus we preach, or if you receive a different spirit from the one you receive, or a different gospel from the one you accepted, you put up with easily enough. Dito po may tamang aral na pinabanggit. Ano po yun? Ang kailangan lamang natin tanggapin yung Kristong ang pinapakilala ng mga apostol.
kayo na yun, ang serpenteng ahas na si Satanas. Okay. This is the first mention of sexual relationship between Adam and his wife. Cain had already been conceived by the serpent prior to Adam having knowledge to his wife. Yun ba talaga ang totoo? Basahin po natin sa Genesis 4. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki at sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. So yun po yung produkto ng sexual reproduction ni Adan at ni Eva. Eh dapat hindi ka na nagtuturo ng ng Biblia nito. Dapat magsulat ka na lang ng nobela sa Serex o kaya sa tiktik nito para pero pinag-iinit din ko dito. Okay. So, yun lamang po. Okay, tansa po. Pabilis mo lang 15 minutes po. Nabanggit mo eh. Okay, ito. Nasuri mo na ba yung lahat ng aral mo yung Ito po, yung aral ni Bernam. Ako'y patuloy pang nagsusuri sa internet. Sa katwid, hindi mo nasuri lahat. Hindi pa, pero ako'y patuloy na nagsusuri. So, tama ba na hatulan mo yung isang tao na hindi mo ka nasuri kung buo niyang kasulatan? Ito, hindi pa sa inyo to? Hindi pa sa inyo to? Sa inyo ito, 8 times to. Hindi patunayan mo mamaya na mali ito. Sagutin mo lang. Hinahatulan ko, ayon dito sa nabasa ko. Sagutin mo lang ako ng direct. Tama, kasi ito yung nabasa ko sa 8 times website niyo. Ang tanong ko, tama ba na... Tama, kasi ito'y nabasa sa website ninyo. Yun ang sagot ko. Sige. Okay. Wala na? Oo, wala na. Ako na lang magaling. Okay, wala ka ng because. Because 10 minutes yan. Yun lang. Ako na mag-present. Salamat, Brother Louie. At maganda yung kanyang presentation. At sinulat ko naman yung talata niya na ang tunay ng Kristyano ay mayroong nagtataglay ng tamang aral. Amen. Tama yun kasi yun ay tanda ng isang tunay ng Kristyano. Ngayon, paano natin mapatunayan sa Biblia ang tunay ng Kristiyano? Ang tunay ng Kristiyano ay meron pong patutuo sa Diyos. Diyos Ama mismo ang nagpatutuo. Okay? Merong testimony ang Diyos at merong testimony ang Kristo. So, ang totoong Kristiyano ay nakatayo yan sa tunay na aral. Amen? So, sundan niyo ako sa Matthew 16. Dahil walang projector, no? Para makita natin ano ba yung patutuo ng Ama. Pero kailangan ako magbasa para ako na lang magbasa, pwede? Para may present ko ng todo. So, ang totoong Kristiyano, ang totoong batayan ng tunay ni Kristiyano, sabi kay Brother Louie, mayroong tamang aral. Wala ko tayong problema doon. Tama. At ano ang aral na taglay-taglay ng unang Kristiyano? Mayroong patutuo galing sa Diyos. Ito po yung sinabi sa Matthew 16, Matthew 16, verse 16. Basahin ko. Dito muna sa 13 para makita natin yung sharing nila. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciple, "Whom do men say that I, the Son of Man?" Nagtanong siya, sino ba ang anak ng tao?
Ano ang sagot nila? And they say, some say that thou art the Baptist, some Elias, and other Jeremias, and one of the prophets. Ito yung report ng mga alagad kung ano ang pagkakilala nila sa anak ng tao. Sumagot naman si Simon Pedro. Tingnan niyo po, take note, yung mga tunay na Kristiyano. Sa panahon ng mga apostol at hanggang ngayon, taglay-taglay pa rin yung aral na ito. At hindi po nababago. And Simon Peter answered and said, Thou art Christ, the Son of the living God. Ano ang si Kristo? Son of the living God. It's sad to say, nung pumasok yung perversion, nung pumasok yung apostasy, hindi na gano'n ang katuruan. Ano ng katuruan? God the Son. Pero wala po tayong makita sa Scripture na ang turo ng Biblia ay God the Son. Pero malinaw na ang turo ng original at tunay na mga Kristiyano sa tamang pagkakilala kay Kristo na si Kristo ayon sa Biblia ay Son of the Living God. Itong pahayag ba ni Pedro ay sarili niyang pahayag? Tingnan kaya natin. Anong sagot ng Panginoong Hesus? I-check natin mga kapatid. And Jesus answered, said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona, for the flesh and blood, tao to, has not revealed it unto thee. Sino kaya ang nagpapahayag kay Pedro? Mga Baptist kaya? RCC kaya? Pentecost? Ano sabi ng Bible? But my Father which is in heaven. Sinong nagpapahayag kay Pedro? Sarili bang unawa ni Pedro yun? Yung tamang pagkakilala kay Kristo? Direct revelation ng Ama kay Kristo. Sino daw si Kristo? God the Son? Wala ko tayo makita. It's sad to say na nung pumasok yung perversion, pumasok po yung tinatawag na pag-twist sa katotohanan. Na ano daw si Kristo? Ayon kay Pedro, na galing sa Ama, siya po yung anak ng Diyos na buhay. Yun ang tunay na katuruan ng tunay na Kristiyano sa panahon ng mga apostoles at maging sa kapanahunan ngayon, hindi ho nagbabago. So gumamit po ang ating pong kapatid na John 1:1. Tama po yun, na ang tunay na iglesia ay nagtataglay ng tamang unawa tungkol sa salita ng Diyos ayon sa binasa ng ating kapatid. Sundan niyo po ako. John 1:1. Basahin ko lang, sundan niyo lang. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ibata sa alin ng aking kapatid. Pero, take note, and the Word in the beginning. Take note from the word beginning. Beginning. Tama ba yun? Beginning. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Apply ba sa Diyos na merong beginning? No. Sabi ng Bible sa Psalms 90 verse 2, ang Diyos ay walang pasimula, at ang Diyos ay walang katapusan. So kung i-apply mo yan sa kadyusan, parang marami pa tayong pagsusuri. Isa pa, sa John 1:14, sa verse 14, ito yung hindi nakita ng marami. Sana makita ng aking kapatid yung pinipresent ko, no? Sa John 1:14, and the Word was made. Ito hindi nakita ng marami. And the Word, wala na, Brother Francis,
And the Word was made flesh. From the word made, ginumay in Greek. May gumawa, wala. And the Word was made flesh. Kaya challenge ko sa Facebook, ipatunay ninyo na ang Diyos ay nagkatawang tao. Ibinira ako sa John 1:14. Pinaliwanag ko sa kanila, wala nang sumagot. Dahil malinaw sa statement, Brother Louie, ayon sa Biblia, ang pangungusap ng Biblia, and the Word was made flesh. Hindi po sinabi, and God was made flesh. So, paliwanag natin. Made. May gumawa sa Word. Yung Word, ginawa ng Diyos na tao. Yan po ang sinabi ng Bible. Yan po yung mga tunay na Kristiyano na nagtataglay ng aral mula sa Ama, ibinigay sa kanyang anak, at ito'y ipinagpapatuloy ng mga apostoles. Pumasok yung perversion. So, tuloy ko. Okay. At ang tunay na Kristiyano, nagtataglay ng tamang aral patungkol sa nag-iisang Diyos. Siguro, hindi ako magtatanong sa Baptist. Hindi ako magtatanong sa Pentecostal. Ang tanungin ko, si Jesus Christ. Tanungin ko ang Panginoon. Panginoong Hesus Kristo, ilan ba ang Diyos? Kaya kayang sagutin ni Jesus Christ yan? Hindi kayo ang tinatanong ko. Ang tinatanong ko, si Jesus Christ. Panginoong Hesus, ikaw ay sinugo ng Ama. Ilan ba talaga ang Diyos? Anong sagot ng Panginoon? Sundan niyo ako sa John 17:3. Okay. John 17:3. Basa. Tingnan natin. Ang Panginoong Hesus ay sasagot sa pamamagitan ng Biblia. Okay? Okay. Salamat, Brother Bill. Umpisan ko muna sa verse 1. And the word speak, these words speak, Jesus, and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come, glorify thy Son, that thy Son may be glorified thee. Verse 3, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God. Pag sinabi bang only, pwede ba siya maging tatlo? Pwede ba siya maging dalawa? Maganda lang po sila. Siguro, ako hindi man ako nakapagtapos ng Bible School at hindi rin ako masyado sa first year college lang ako mga kapatid. Pero sa salitang only, malinaw. Ngayon, ang sabi ng Bible, 2 or 3 ay nagpapatuto must be established. Amen. Ano kaya ang turo ng mga apostol? Tanungin naman natin si Pablo. Kanina, tinatanong natin si Jesus Christ kung ilan ang Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesus Kristo, there is only bakit nawala na ako? There is only true God. One true God. Ngayon, tanungin natin si Apostol Pablo. At si Apostol Pablo, siya ay apostol ng Hintil? Amen. Kung si Pablo ay apostol ng mga Hintil na dinatnan ng mystery ng Panginoon, ano ang turo ni Apostol Pablo? Last verse, 1 Corinthians chapter 1 verse 8. Sundan niyo ako. 8 verse 6. Tingnan mo yung aral ng totoong Kristiyano. At makikita natin yan sa turo ng mga apostol at turo ng Panginoon Kristo. Sabi niya, but unto us, there is but three God. Payag kayo? Ulitin ko, baka nagkamali ako. But unto us, there is but one God, the Father. Ang linaw-linaw naman ito, mga kapatid.
Okay, tuloy. Of whom are all things, and we are in Him. The one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Ang tanong, itong katuruan ng apostolis patungkol sa tunay na Kristiyano, tunay na aral. Alam kaya ng lahat nito? Italo natin sa verse 7. Basa. Howbeit there is not every man that knowledge. Howbeit there is not every man that knowledge. Pwede pakibasa sa Tagalog. 1 Corinthians 8:7. For some of which conscience of the idol. Yung unang start sa lang. Sige, pakilakas. Nakapaligid ay wala sa lahat ng mga tao kaalaman. Oh, salamat. Wala sa lahat ng taong kaalamang iyan na ano? Na there is only one God, the Father. And there is only one who sent from God, that is Jesus Christ. Hindi si Brother Branham. Si Brother Branham, yung kanyang naligong sa panahon ng Africa, ginawa na nilang Kristo. Si Brother Branham, at merong nagpabautismo sa pangalan ni Branham. At hindi yan sinasangayunan ng ating pong kapatid. Kaya sabi ko, nabasa mo na ba lahat? Hindi naman daw. Tama ba na maghatol ka ng isang tao, hindi mo nabasa yung kabuuan? Ang tunay na hubog, ang tunay at patas na nagmamahal sa salita ng Diyos, para patunayan mo ang tao at mali, buhayin mo muna kapatid. Disqualify ka. So, yun lang, Brother Binan. Cross. Una ko pong tanong kapatid, sabi mo kanina, after ng apostasy, nagkaroon ng perversion of the gospel, wala nang nagtuturo na si Kristo ay Son of God. Kaya ang tanong ko po, may katibayan pa ba na ang Christian Reformed Church hindi nagtuturo na si Kristo ay Son of God? Sabi ko kanina, after apostasy, yung turo na Son of the Living God, pinalitan. Hindi, ang tanong ko po ganito, Mr. Moderator, categorical. May katibayan ka ba na ang Christian Reformed Church ay hindi nagtuturo na si Kristo ay Son of God? Sa totoo, hindi ko nabasa yung statement of faith nila. Okay, hindi nga, pero may nagtuturo ba kami na si Kristo ay hindi na Son of God? Kaya nga, hindi ko po nga alam ng turo, hindi ko nabasa eh. Kaya, Sagot, hindi alam. Okay, hindi niya alam. Okay, susunod na tanong. May aral ba kami na ang tunay na Diyos ay tatlo? May aral po ba kami na ang tunay na Diyos ay tatlo? Tatlong tunay na Diyos. May aral ba kami? ito Derek, kung ang umayo ka sa aral ng Trinity, tatlong Diyos yun. Ang Diyos si Kristo. Teka lang, ang tanong ko, may aral ba kami na tatlo ang Diyos? May aral ba ang Christian Reformed Church na tatlo ang Diyos? May aral ba kami? Hindi ko pa na alam yung aral nyo. So, hindi pa Pero alam. directly, ito dalawa. Okay. Kung ang katayuan mo ay Trinitarian, tatlong Diyos, kaya ko pagkakain yan. So may patotoo ka ba na ang doctrine of Trinity, tinitindigan nila yung talagang statement of faith ng doctrine of Trinity, na naniniwala ang Trinitarian na tatlo ang Diyos? May katunayan pa ba? Galing ako sa aral ng Trinitarian, kaya isa akong buhay na patotoo na ang aral ng Trinitarian ay Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, in one God. Yun, one God! One God! Okay. Sige, one God. Okay. Ito pa, Sige. ano nyo po? Ah, Ang katuruan na tanggap ko, one God in One God. plurality, God the Father, equal to the Son, okay. and of course, equal. So, yung binabanggit mo, one God ba o three God? Yung binanggit mo kanina. Sinabi ko na, one God, One God, in okay. plurality form. Yun bang binabanggit na salitang isa sa John chapter 17 verse 3? Ano ba yun? Echad o Riyakad sa Hebrew?
Itzad, one ba, di ba? Yun, Echad. So ano, magkaiba ba ang Echad sa kayahan? Magkaiba ba yung Echad sa kayahan? Yakad, hindi ko pamilyar, pero yung Itzad, alam ko, one God lang. Yun. Pag sinabi bang Echad, isang-isa lang ba? Ayon sa Bible, malinaw, ayon kay Kristo at sa mga apostol, that there is only one God. Okay, okay, sige. Noon bang sinabi ni Kristo na kung papaano sila tayo'y isa, sila din naman ay isa? Isa lang ba yun? Magandang tanong yan, brother. Isa lang ba yun? Yun, yan ang sinabi. Kung paano tayo ay isa at tayo magiging Isa, okay. Isa lang ba yun? Isang persona lang ba yun? Yung pagiging isa ni Jesus Christ at Ama, hindi bilang isang Diyos. Ang turo ng apostol, maging ang Panginoong Hesus Kristo kayang patunayan sa Biblia. Yung pagiging isa ng Ama at ng Anak, yung Ama ay tumahan sa Anak. Okay. Kung paano sila ay iisa, gayon din ang mga disipulo at ang maging darating pa na disipulo, magiging isa. Yun, kaya nga, ito Mr. Moderator, ang tanong ko, iisa lang ba ang bilang ng persona pag sinabi ba ni Kristo na kung paano tayo isa, sila din naman ay magiging isa? Isa lang ba sa bilang yon? Isa lang ang bilang persona sa Diyos. Sa Diyos ha? Sa Diyos. Ang persona ng Diyos ay si Kristo. So, ilan ang bilang? Pag sinabi kong kagaya natin sila na isa, isa lang ba talaga yon? Yung salitang natin, kung paano sila, tayo natin sila ay isa. So, Ano? dalawa sila. Okay. We, sabi ng Bible, we. Dalawa na. Pag sinabi mong we, ang ibig sabihin yun yung become one ng Father and Son. Ang Ama nandoon sa Anak, kaya sila iisa. Hindi ibig sabihin na iisang Diyos. Okay. So mga tuwid, tinatanggap mo na ngayon na pagka sinabing iisa, pwede palang maraming persona. Pinaliwanag ko na kanina na pag Diyos ang pag-usapan natin, isang persona lang ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Ang isa lang ang Diyos. Ngayon, ito. Hindi mo ba tinatanggap na si Kristo ay tunay na Diyos? Hindi mo ba tinatanggap na si Kristo ay tunay na Diyos? Hindi, isa lang ang tunay na Diyos. Ano? Ngayon, dito po sa unang Juan 5:20, sino po ba yung tunay na Diyos? Unang Juan 5:20, sino po ba yung tunay na Diyos? Okay. Isa lang ang Diyos dyan. At dalawang hymn dyan na binanggit. May isang tunay na Diyos at mayroong isang tunay na sinugo. Yun ang sagot ko, Brother Wayne. Kahit siya ay likas ang tunay na Diyos. Isa pa sa Colosas eh. Colosas 2:9. Sapagkat ang likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos, kahit siya ay nagkatawang tao. May dual nature. Si Kristo ay Diyos na totoo, ang tao totoo. Yan po yung tinuturo ng Biblia. Ngayon po, tinanong ko po siya kanina eh. Pagka ba sinabing isa, iisa lang ba talaga sa bilang yun? Sabi, isa lang daw eh. Eh kung tinanong ko siya, paano yun? May sinabi ni Kristo na kung paano tayong iisa, sila din naman ay pagkaya natin ay magiging isa. Isa pa rin ba sa persona yun? Eh, tinutukoy ko yung mananampalataya. Ang dami mananampalataya kay Kristo, isa pa rin ba ang bilang nun? Eh, paano yung 144,000? Isa pa rin ba yun? Oh, yun ang ano, yun po yung sasagutin niya mamaya. Kasi ang pinaswing rito, Echad, pag sinabing Echad, essence of corporate oneness. Echad, Hebrew word yun, hindi Greek word yun. Essence of corporate oneness, pagkakaisa, isang Diyos at yung persona. Okay, pero hindi natin pinag-uusapan ang pagka-Diyos ng Holy Spirit, ibang paksa yan. Ang pagka-Diyos muna ni Kristo ang ating paksa. Baka next, na-debate natin yung Holy Spirit, ang paksa natin.
Ngayon, tunay na Diyos, walang iba kundi ang Ama sa Juan 17:3. Diba ba? Pero dito po sa unang Juan 5:20, ipinaliliwanag rin na si Kristo din ay tunay na Diyos. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos. At binigyan niya tayo ng pagkunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo ay nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ngayon, i-relate natin, sino ba ang buhay na walang hanggan sa Biblia? Si Kristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ngayon, may binabanggit din dito sa Tito. Ito po. Tito 2:13. Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo. Dinibay ko rito, ano po ang katangian ni Kristo? Diyos at tagapagligtas. Kagaya ng sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Yan, chapter 20, verse 28. Yan po yung katunayan na si Kristo ay tunay na Diyos. Ay, babalikan pa niya mamaya ito kay Abraham. Ay, sinabi na pala, mali daw. Kung mali pala itong sinulat ni Brother S. Thomas, unang-una, ito bang sinasabi ng mali raw ginawa ni Brother Thomas? May patotoo ba mula mismo sa authority na galing dito kay William Branham? Galing sa website ko End Times Message. Yan po yung problema po ninyo. Pangalawa, yung tungkol sa serpiente sa Gawa 4:1. Ngayon, bakit ko pala inilinis dito sa Old Testament kung pag-uusapan natin panahong Kristiyano? May kaugnayan ba ito sa panahong Kristiyano? Basahin natin. Ano ba ang turo ni Apostol tungkol sa serpiente at kay Eva? Ikalawang Korinto 11:3. Ngunit nag-aalala ko, baka malason ang iyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dagisay na pananampalataya kay Kristo, tulad ni Eva na naninlang ng ahas. Hindi po sinabing nirape ng ahas. Hindi po sinabing inalakan ng ahas. Nalinlang. Paano nalinlang? Doon sa pinagbabawal ng prutas. Hello? Kasi kung sasabihin natin si Cain ay anak ng serpiente mo at kay Eva, o kontra yun, doon sa Genesis 4:1. Yan po yung aral ng mga apostol. Wala tayong dinagdag, wala tayong binawasan. Kasi pag nagdaragdag po tayo, delikado po yan. Sabi po sa unang Korinto 4:6, pinagpupilinan po ni Pablo dito si Apollos huwag maghihigit kaysa sa nakasulat. Diba? At sa unang Juan 2:9, sinabi ron, napakadelikado yung magdaragdag. Kasi pag nagdaragdag tayo, nung aral na hindi naman ayon dun sa tinuturo ng apostol, hindi tayo nagpapasakop sa Diyos. So napakaraming talata pa akong inilahan. Ang tunay ng Kristiyano, ang ipinapakilala ng Kristo ay Kristo na ipinapakilala ng mga apostol. Ang itinuturo ng Ebanghelyo na itinuturo ng mga apostol. Kung ano ang nakasulat sa Biblia, yun na. May chromosome, placenta,
Pag hindi nakalusot sa Biblia, pupunta sa science. Oh. Kung sa Biblia tayo, saka muna tayo pupunta ng science. Diba? Ganun yun. Huwag maghihigit kaysa nakasulat. Bawal ang magdaragdag. Kagaya ka sa Galatia 1:8 eh. Kung ang aral na na itinuturo namin ay hindi aral mula sa Diyos, sumpain nawa kami. Oh. Eh masusumpa po tayo. Pagka ang aral po na ating itinataguyod ay hindi naayon sa Biblia. Pandaragdag po yun, mga magandang kapatid. So, yun po. Yan po. 5 minutes. Clarification lang sa Christian Reformed Church ba ay yung tatlo, yung Trinity, equal ba yun? Equal. Hindi Trinity po yung paksa. Clarification Hindi. Hindi Trinity ang paksa. Tinanong Oh, sa akin, equal. Okay, equal. Pero hindi yun ang paksa. Tinanong sa akin. Okay, equal. Okay. Pero yun, hindi yun ang paksa. So, sa inyong aral, ano yung pagkakilala nyo kay Kristo? Si Kristo ay tunay na Diyos. Ngayon, kung sasabihin mo po equal siya sa Ama, ikaw paksa yun. Kung gusto mong pag-usapan natin ito sa sunod. Basta ang tinitindigan ko lang muna, si Kristo ay tunay na Diyos. So, anong batayan ninyo sa Scripture? Meron bang malinaw sa Scripture na sinasabi na si Kristo ang tunay na Diyos liban sa Ama? What? Gusto mo? Basahin. Sinabi ni Kristo, ito. Basahin. Basahin natin. Genesis 8:56. Okay. Baka tandaan nyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ay ang punaha. Gusto mo sa Genesis isa pa? Genesis sa 8 pala, 8:56. Isa 8:24. Wala naman 50 sa 8. 8:56. 1 yan, 1. 8:56 Baka pala. dyan, 8:56 ka. 8:56 nga, 8:56. Ay, teka lang. Bago pa si Abraham, ako na nga. Ay, 8:58. Yung isa dyan, chapter 8, verse 24. Kaya sinabi ko sa inyo, mamamatay kayong hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan kung hindi kayong maniwalang ako'y si ako na nga. Mr. Moderator, Okay. brother, ang tanong ko, malinaw naman siguro. Okay. Meron bang mababasa sa Biblia na si Kristo ang tunay na Diyos liban sa Ama? Yun na nga eh. Nung sinabi ni Kristo, ako'y si ako na nga. Sa Old Testament, sino bang nagpakilalang ako'y si ako na nga? Hindi Oh, ko di ba si yung Diyos Ama? Oh. Ate Luis, pakisagot lang. May mababasa ba sa Bible, dahil yung sinasabi ni Kristo, na sinabi na ako ang tunay na Diyos. Kung letra por letra wala. Pero ito'y nasa diwa na eh. Nasa diwa na eh. mababasa. Okay, tunay na Diyos. Eh, ibang talata. Unang Juan 5:20. Si Kristo'y tunay na Diyos dito. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos. At binigyan niya tayo ng pag-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siga ka. Okay. Okay na po. Salamat, Brother Luis. Ay mong nauutosak ka, ha? Dalawa na sila tunay. 10 minutes, Brother Luis. Kay batal yan. Marami akong kasi marami siyang binubuksan. Sinusundan ko yung ano siya. So, kailangan natin sundan. So, unahin ko muna yung 1 John 5:20. Eric, ilabas mo yung notebook mo. Take note ka na. Dito ka. Umabol ka. Sa 1 John 5:20, and we know that the Son of God is come, Huwag kang Jesus tumagal Christ, ng mga kurap. and has given us an understanding Masyadong kurap yan. that we may know Him that is true. Sino yung tunay? Dalawang Him ang binanggit dyan. Yan yun yung Diyos.
Tuloy kong basa. And we are in Him. That is true. Even in His Son, Jesus Christ. Tingnan mo ha. Even in His Son, Dalawang him. even yung Him, Jesus Christ. Even in His Dalawang his din. Son, Jesus Christ, period. Ano ba ibig sabihin ng period? Yung pangungusap dyan sa dinidiinan niya na yung si Jesus Christ yung magbibigay sa atin ng tamang. Siya yun na magpapakilala sa atin sa iisang true God. Ituloy natin ang basa. This is the true God. Sino kaya tinutukoy ni Jesus Christ na Sarili niya ba? period ha? This is the true God. Nag-aral ba kayo ng English? Kung siya, ito yung ano makita natin. I am Kung God. siya yung binabanggit, I. hello? Kung siya yung binabanggit na true God, hindi ganyan ang construction ng English. Pwede bang ganon? Pwede bang sabihin niya na this is, may tinutukoy siyang true Him eh. Yun yung God na tinutukoy dyan sa 1 John 5:20. Mga kapatid, dapat makita ito ng marami at hopefully makita ng aking kapatid. Amen. Okay. Ginamit po din ng ating kapatid, Pilipos. Kinangkita naman. Pilipos, sundan niyo po ako. Pilipos 2:9. So, sold na yun, ano? Tunay. 2:6 pala. Pilipos 2:6. Basahin ko. To being the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Nagtanagravili. Kung siya ay Diyos na, bakit sabihin ni Pablo na mag-form pa siya ng Diyos? Kung Diyos na siya noon. At ang sabi dito, thought not robbery to be equal with God. Hindi niya ito yung pagiging Pinangahasan. Diyos niya. Hindi niya pinangangahasan to. Hindi niya ninanakaw. Thought it not robbery to be equal with God. Yes. Mga kapatid, Exactly. irrelevant si Pablo kung si Jesus Christ ay talagang Diyos. Hindi ganon ang pangungusap ni Pablo. Kung siya ay Diyos, hindi na siya kailangan mag-form ng God. God na siya eh. Nakita niyo yung sinasabi ko mga kapatid? Yes. Kung Diyos na siya, originally, inherently, bakit kailangan pa sabihin ni Pablo na mag-form siya ng God? Irrelevant. Yes. Mabilis naman, gagawin. Serpent seed. Talon na po. Talon. O sige, dito serpent seed, medyo ano ito eh. Serpent. Madugo to, pero kailangan ito mahaba eh. Magpapakita ako ng ebidensya na si Cain, hindi siya anak ni Adan. Diretso na. Genesis chapter 5. Genesis chapter 5. Kaya pa. Basahin ko na lang. Genesis chapter 5. Sabihin ko na lang, tignan din na lang, sayang yung oras. Sa talaan ni angka ni Adan, pag sinabing genealogy, ano yung maintindihan nyo? Dugo ni Adan ay ipinapasulat ng Diyos kung ano yung lumalabas sa kanyang balakang. Yun ang hiningi ng Bible. Sangayon ba kayo? Yes. The genealogy of Adan, si Cain, ay missing link dyan. Hindi nakasama Hindi nakasama. sa line edge. Kung si Adan, kung si Cain ay anak ni Adan,
Bakit? Silencio. O, wag na pupun. Hindi siya isinulat sa genealogy ni Adan. Pangalawang ebidensya, Chronicles 1:1. Ibig sabihin, yung mga talaan na yan. Bakit wala si Cain? Ito yung paliwanag nila. Kasi si Cain nagkasala, masama siya, lumaya siya. Ang tanong, kahit masama ba siya, hindi pa rin ba siya anak ni Adan? Yung dugo na nananalaytay sa kanya, nabubura ba yun dahil sa kasamaan na ginawa ni Cain? Hindi. Ang pinag-uusapan dito, yung dugo na dumadaloy sa katawan ni Cain. Ang Bible ay nagpapatunay na si Cain, hindi siya anak ni Adan. Last verse, 1 John 3:12. Tinawag siya na son of the wicked one. Kung ang Diyos ay mabuti, ang anak niya si Adan mabuti, magbubunga kaya ng masama? Saan nakakuha si Cain ng ganong uring attribute? Hindi sa Diyos yan eh. Yan yung hiwaga na dapat makita ng marami. Ano pa ba? 1 Timothy at saka yung kay Thomas, bakit niya na Panginoon ko at Diyos ko? Bakit sinabi ni Thomas yan? Yung salitang at. Ibig sabihin, naintindihan ni Thomas na ang Diyos nandoon tumahan kay Kristo. Kaya sinabi niya na Panginoon ko at Diyos ko. Pagbalik ni Jesus Christ, Timothy Titus 2:13, the coming of our Lord and great God. Tama ba? Matanggal ko yun. May 5 minutes. Ayun. Okay. Nung binabanggit mo na son of wickedness, doon sa 1 John chapter 3 verse 12, ang interpretasyon mo doon, literal na tatay ni Cain, yung serpiente. Literal na? Tatay ni Cain, yung serpiente. Literal na tatay ni Cain. Yung serpiente. Okay. Noon bang sinabi ni Kristo naman sa mga Hudyo, doon sa Juan 8:44, na ang ama nyo ay Diablo? Literal ba na si Satanas yung tatay ng mga Hudyo na yun? Sa laman. Yung opo. Opo. Okay, maganda yan. Kwentong series talaga. Okay, susunod. Sabi mo, si Cain, hindi porke masama siya, hindi na siya anak ni Adan. Yun ang sabi mo kanina, naka-record yan. So, tinatanggap mo ba na nagkontrahan yung sinabi mo? Tika lang. Ulitin mo lang. Yan, sabi mo, hindi porke masama si Cain, hindi na siya anak ni Adan. Hindi So, po- tinatanggap mo ba ngayon na anak na ni Adan si Cain ba sinabi sa kapahayagan mo? Hindi yun ang paliwanag ko. Hindi yan. Ang sabi ko, porki ba na masama siya, hindi na ba siya anak ni Adan? Oh. Yan. Yun. So, anak na ba siya ni Adan? Base Hindi na sa siya anak paliwanag ni mo. Adan. Binubulaan Ano ko ba? nga. Anak ba ni Adan o hindi? Hindi nga siya anak ni Adan eh. Okay, so nagkontrahan na nga. Susunod Hindi. na tanong. Ay, tika, Yung- ulitin ko. Yung pagiging... Okay. Inot ko, yung salita na yan, inot ko sa unawa ng denomination. Ayun, okay. Inot ko yan, hindi yan galing sa akin. Okay. Inot ko lang So yan. lahat ba ng genealogy na itatala sa Bible? Lahat ng genealogy na tatala, Na itatala ba sa Bible? ang Na itatala ba lahat ng genealogy sa Bible? ako. Hang. Hindi niya alam. Okay. So, hindi mo pala alam eh. Ngayon, susunod na tanong. Paano mo ipapaliwanag yung sa Genesis 4:1 na after na silipingan ni Adan, si Eva, ay nagkaanak siya, anak ay ipinangalang Cain. Kung si yung serpiente pa lang nakipagtalig doon kay Eva, kaya siya nagbuntis. Ang sabi diyan ay sa tulong ng Panginoon. Ano sa tulong ng Panginoon? Kaya gatin aman ng Lord. Sa Tagalog, Sa Lord. Sunod pa si Satanas. Sa talatang yan. Basahin natin. Okay. Sinilipingan
Adan ang kanyang Hindi, kasi time consuming ka eh. Bali, ano sagutin mo? Paano mo i-correlate dito? Okay, diretso. 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 Kung hindi tinulungan ng Diyos si Eva, mamamatay siya. So may mababasa po ba sa Biblia na sinipingan ng serpente si Eva kaya siya nagana kay Cain? May mababasa ba? Directly, literal, walang May ganito. mababasa ba? Ano ba naman? Makinig ka. Sige, may mababasa ba? Hindi ako ganito. May mababasa ba? Puso mo, pakinggan mo muna. May mababasa ba? Oo, hindi. Puso mo, Okay, okay. May mababasa. Teka naman. Walang mababasa. Pakinggan mo muna ako, bro. Pag-minute na lang kasi yung Walang. Wala na. pagkasagot na bali, ipapabasa. Walang mababasa direct, pero may paliwanag ako. Paliwanag ko. Okay. Tapos na. Sayang kasi ang oras ko eh. Direkta, dapat na yan, no? Isabutin ng direkta. Oh. Ngayon sinabi ko, walang tinanong mo, may mababasa bang nakipagtali? Hindi, kung letra niya. Yung serpente, ang hindi sumunod sa paturuan ni Kristo, kundi nagdadagdag pa dito, ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Pandaragdag yan. Wala sa Biblia, pandaragdag. Puro spekulasyon. Dahil mo sa science. Eh, pandaragdag pa din yan. Ano ba naman yan? Kaya nga sabi ni Pablo eh, kaya Apollos, huwag kayong maghihigit kaysa sa nakasulat. Ngayon, tinanong, binasa niya, unang Juan 3:12. Sa loob bigay niya si Cain. Eh, paano yung John chapter 8, verse 44? Kayo'y nasa aman Diablo. Ibig sabihin, tatay pa nila sa laman. Yung Diablo ng mga hudyong yun. Abay na to, ay lumalabas, ang daming sinipingan ng Diablo. Ay, grabe naman po ito. Ngayon, dito po sa Genesis 4:1. Grabe, napakawin to. Dito po sa Genesis 4:1. Dito, sinipingan ni Adan, si Eva, at nagkaroon sila ng anak. At sa tulong ni Yahweh. Hindi naman sa tulong ni Satanas. Ay, naku naman. Pati ba naman si Yahweh, si Satanas pa rin? Ay, Diyos ko po. Matakot po kayo sa Diyos. Ngayon, ito po. Lahat ba ng genealogy na itatala sa Bible? Kung lahat ng genealogy may itatala sa Bible, 10,000 page itong Biblia. Oh. Hindi pa ano yan. Okay. Yan po yung sinasabi. Kaya po, ito po hindi pa po niya na-explain to ha. Ngayon sasabihin niya mali ito. Ipakita niya sa otoridad mula sa end times na mali itong si Brother S. Thomas. Dahil kung di, siya lang siya lang nagsasabi mo. Okay. Ngayon, ang ating conclusion dito, ang Christian Reform ay tunay ng Kristiyano sapagkat unang-una, kami po ang totoong nagtuturo ng Kristo. Sapagkat ang Kristo po ay pinapakilala ng Biblia at tunay na Diyos din. Unang Juan 5:20. Iyan yan, accusative. May nominative pa doon. Ang tinutukoy na siya doon, yung second person na ating Panginoong Hesus Kristo. Kung sasanggulin natin ang rules of grammar ng wikang Greek. Yan. Kasi kung si Kristo lamang, kung ang Ama lamang ang tunay na Diyos, hindi ibig sabihin, nagkamali si Tomas kung sabihin Panginoon ko, Diyos ko. Sabi, hindi, kaya lang naman ang bagay ni Thomas kasi nakita ni Thomas na nahan ng Ama kay Kristo. Nasaan sa Biblia yun? Ay, naku naman, gumagawa ng paliwanag wala sa Biblia. Dapat kung pagpapaliwanag tayo, dapat ayon sa kasulatan, kundi nagdaragdag ka. Okay. Pag nagdaragdag, 2 minutes. Pag nagdaragdag, ano po ba ang sabi ni Dr. Medina sa mga nagdaragdag? Unang Juan 2:10. Huwag niyong tatanggapin sa inyong bahay, ni babatiin ang sino mang dumating sa inyo na may dalang katuruan laban kay Kristo. Sapagkat ang bumabati sa Kanya ay nagiging kasama niya sa masamang gawain. Pero ako'y nandiyan pa yung temperance ko eh. Ako'y naniniwala sa panalangin. Magbabago yung pananaw. Ito rin ba na Eric? Ang dadalhin niya, ang tunay na aral na pinapakilala.
Yun, amen. Okay, so yun na lang. Wait ko na yun. Salamat, Brother Louie. Talagang tunay yung dala namin na aral. Pero meron ako ipapakita sa iyo, Brad. Tingnan niyo po yung sinabi po ng Bible. Dalawang hymn ang binanggit. At the conclusive word of the writer is, naipansin kayo? Dapat, yan ay God. At kung si Jesus Christ, dapat ang conclusive word ng writer, this, He is. Tingnan niyo po yung theology niyo po. Baka nagkamali din ako, pakukulit na rin ako eh. Ulitin ko po. Ito yung matibay na ebidensya ng mga Trinitarian. Kaya kailangan alam natin ang buong context. Dalawang hymn ang ginamit. Right. Pag sinabing dalawang hymn ang ginamit, plural, singular. Kung ang tinutukoy niya ay si Jesus Christ ang true God, how about this? Laki mo in. Brother Louie, sana ako, tumitingin ako pag nag-present kayo. Kasi gusto ko i-share din sa inyo kasi kami ay nasa katotohanan at tunay na aral na sinusundan namin ang aral ng Panginoong Hesus na minana namin sa mga apostoles. At ang aral ng mga apostoles, tingnan niyo po Brad, i-check niyo po. Bago ako magpapalaot sa iba kasi sayang pagtayo mo dito kung hindi man lang tayo magkakaintindihan. Gumagamit tayo ng context. Pitas lang tayo ng pitas, hindi man natin iniimbestigahan yung buong laman ng 1 John 5:20. Delikado ito. Kung itatalon mo sa verse 21, Diyos-Diyusan. Kung mali ang pagkakilala mo sa kay Kristo, sabi niyan, italon mo sa 21, Diyos-Diyusan yan, mga kapatid. Kaya dito, susuk na ang tinutukoy na this is the true God, singular, yung ipinakilala ng Panginoong Hesus Kristo. Hindi po siya yung tunay na Diyos eh. Ayon kay Apostol Juan. Okay, solve na yan. Bukuli, mapag-aralan ko yan pagdating sa inyo. Amen. So, pangalawa, sabi niya kanina, meron bang mababasa na sinipingan ng ahas? Sa iba, sabi ko kanina, wala. Pero merong mga ebidensya ng Bible na ang nangyayari sa kanila ay patungkol sa komisyon ng Diyos na ibinibigay sa kanila ng pagpapakarami. Unang ebidensya, nung makakain sila, ano ang ginawa ng Diyos? Tinakpan. Anong tinakpan? Bibig? Kung ang pagkain nila ay yung pagkain ng literal na punong kahoy na tinutukoy ng Biblia, bakit ang tinakpan ng Diyos? Ang tinatakpan ng Diyos yung bahay bata. At kinurse ng Diyos yung bahay bata ng babae, I will multiply thy sorrow upon conception. Sinumpa. Bakit? Ano ang message of the hour? The time to multiply and to replenish the earth. Pagpapakarami ang message of the hour yan. At yun yung pinakialaman ng kaaway para makasingit siya. Hindi natin makikita literal na sinipingan, pero ang ebidensya ng Bible ay nagpapakita ng isa pa. Nung kumain sila, ang sabi ng Bible, open. Ano yung open? At magiging wise. Dati ba silang pikit? At nung makakain sila, nabuksan ang kanilang mata. Diba? Ang nakain nila ay hindi literal na pagkain. Ang nakain nila ay pagkain ng kaluluwa. Nagkaroon sila ng kaalaman. Kaya hindi literal ang nakain ni Eva. Ang nakain ni Eva ay yung... Pwede ko sabihin? Ang nakain ni Eva ay yung bagay na ipinagbabawal ng Diyos. Kaya kayo mga ilisin nyo. Baka iba makain nyo.
magpapaulong kayo. Okay, kailangan ko kasi ikat para